Nag-iisang anak si Amy ng pamilyang Mondragon. Tinyente ang kanyang ama at nagmamay-ari naman ng kumpanya ang kanyang ina. Kilala ang pamilya bilang isang mayamang angkan na nakatira sa gitnang silangan. Sikat din ang ama ni Amy dahil sa trabaho nito sa gobyerno. Masasabing swerte si Amy sa pamilyang meron siya. Wala siyang problema sa pera at lalong wala siyang problema sa buong buhay niya. Ngunit taliwas ang nararamdaman ni Amy dahil matagal na niyang tinatago ang tunay na nararamdaman para sa kanyang sarili. Naaawa si Amy sa kanyang sarili dahil bilang anak ng mayaman at sikat ang pamilya ay kinakailangan niyang bantayan ang lahat ng kanyang kilos dahil pwede itong ikahiya ng kanyang buong angkan. Hindi rin siya pinapayagan na magkaroon ng maraming kaibigan habang nag-aaral sa kolehiyo. Isa o dalawang kaibigan ay sapat na iha upang hindi ka mahirapan na iwan sila kapag kailangan ka ng mami mo o di kaya ay kailangan na kita sa trabaho ko. Alam mong ikaw lang ang maaasahan naming sumunod sa aming yapak, anak. Wika ng Don kay Amy noong 18 anyos pa lamang siya. Tahimik lamang na sumunod si Amy sa kanyang magulang dahil takot siyang mapagalitan ng mga ito. Lumipas ang ilang taon, ngayon ay 28 anyos na si Amy. Nakapagtapos na rin siya ng 2 kurso. Isang Bachelor of Science in Business Administration at Bachelor of Science in Public Safety. Tuwang-tuwa ang kanyang magulang sa kanyang naabot dahil pwede siyang sumunod sa yapak ng ama at itaguyod ang kumpanya ng kanyang ina. Maraming tumitingala kay Amy dahil bukod sa pagiging mabait at masunurin bilang anak, ay taglay pa niya ang kagandahan na nakuha sa kanyang kanununuan. Alam mo Amy, anak, kamukhang-kamukha mo ang lola ng lola ko. Makikita mo naman sa mga lumang larawan na magkahiwag talaga kayong dalawa. Masayang wika ng Donya habang sinusuklayan ang buhok ng dalaga. Huminga ng malalim si Amy at tinitigan ang ina sa salamin. Narinig ko na yan, Mom. Ilang beses na. Ayoko na sanang marinig yan galing sa'yo dahil malayong malayo ko sa lola ng lola mo. Bakit mo naman nasabi yan, anak? She's brave and I'm not, Mom. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Samantalang ako, hindi. Mahinang sagot ni Amy na ikinagulat ng ginang. What was that, Amy? Anong nakain mo at nasabi mo yan? Lahat ng pwedeng ikakasaya mo ay nasa iyo na. Tapos yan lang ang maririnig ko? Mom, hindi ko ho ito pinangarap. All I want is to be happy. At hindi ka masaya sa kung anong meron ka ngayon? Ganun ba yun, anak? Mom, oo nga't marami tayong pera. Magiging CEO ako ng inyong kumpanya kung gugustuhin ko. At anak naman ako ng isang sundalo na may mataas na rango. Pero Mom, natanong ba ninyo kung ganitong buhay ba ang gusto ko? Simula bata ako, para na akong robot na sunod-sunuran sa utos at gusto niyo ni Dad. Napataas ng 2 kamay ang ginang sabay iling. Enough, Amy. Pagod ka lang siguro dahil narito ka lang sa bahay buong maghapon. Hayaan mo at magsisimula na bukas ang inyong training sa kampo ng dad mo. Napatayo si Amy at hindi makapaniwalang tinitigan ng ina. Mom! Kakatapos ko lang mag-aral ng 2 kurso. Tapos sisimulan ko na naman ang training sa kampo. Baka ho pwedeng sa kumpanya na muna ako. Ang daddy mo ang masusunod, anak. Darating siya mamayang gabi at ikaw nang kumausap sa kanya. Bagsak ang balikat ni Amy at napaupong muli. Hindi niya alam pero nais niyang magalit sa ina sa oras na yon. Ngunit kaagad din siyang kumalma nang maramdaman niya ang yakap ng kanyang ina sa kanyang likuran. Lahat ng ito ay para sa iyo, iha. Ikaw lang ang meron kami. Kaya gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Maigilagay ka lang namin sa mabuting buhay bago kami mawala ng daddy mo. Hindi na lamang sumagot si Amy dahil alam niyang hindi mauubusan ng rason ng kanyang ina tulad niya. Sa kabilang banda naman, ang binatang si Rigor na pawis habang kinakarga ang mabibigat na sako ng bigas. Isang kargador si Rigor ng isang malaking tindahan sa bayan. Nagtatrabaho siya dito ng halos 10 oras kada araw sa halagang 300 piso. Elementarya lamang ang natapos ng gwapong binata dahil sa hirap ng buhay. 10 silang magkakapatid at siya pa ang panganay. Kaya napilitan si Rigor na tumigil sa pag-aaral kahit gustuhin man niyang mag-aral muli alang-alang sa 9 niyang kapatid.
Imbis na tumambay si Rigor sa kanilang bahay, ay pinili niyang magtrabaho sa bayan upang matulungan ang mga kapatid na ang iba ay nag-aaral na ng high school. Nais ni Rigor na makapagtapos ang mga ito kahit manakit man araw-araw ang kanyang buong katawan. Rigor! Iho! Isang sako nga ng bigas sa akin! Yung pinakamahal para may points ka sa bossing mo! Wika ng isang regular customer na matandang babae. Napangiti ang binata nang makita ang ginang sabay manaw dito. Isa kasi ito sa nagbibigay ng tip para sa kanya at sa iba pa niyang kasamahan sa tindahan. Good afternoon po ma'am, napadala ulit kayo dito. Ngiting bati ni Rigor sa matanda. Hay nako, bibili ako ng bigas dahil uuwi mamayang gabi ang amo kong lalaki. Tiyak ako magdadala yun ng bisita o kasamahan niya sa kampo. Talaga po? Nako, 2 sako ng bigas na palang dapat niyong bilhin yan ma'am. Pagbibiro pa niya. Ay hindi naman, may bigas pa naman sa bahay at kailangan ko lang mag-imbak upang hindi maubusan. Aalis rin naman siguro sila kaagad at hindi naman magtatagal sa mansyon ng amo ko. Napangiti si Rigor at sinimulan na ang trabaho. Tulad dati ay panay pa rin ang kwento ng matandang ginang kahit may ginagawa si Rigor. Hanggang sa napahinto ang binata dahil sa sinabi ng kanyang customer. Ano ho yung sabi niyo ma'am? Pakiulit po. Saan doon iho? Marami kasi ako sinabi eh. Yung huli po ma'am. Oo, ang sabi ko kailangan ko ng katulong na lalaki sa mansyon dahil aalis na yung kasamahan ko na lalaki at mag-aasawa na. Ay nako, ako na lang ata ang may iwan kina madam na katulong doon dahil naroon din sa mansyon ang asawa at anak ko. At magkano ho ang sahod doon ma'am? Tanong ni Rigor dahil tila may plano siyang mag-apply ng ibang trabaho. Lalo na at lumalaki na ang gastusin ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral. 15,000 kada buwan iho. Bakit? Interesado ka ba? Malit ba ang sahod mo dito? Napalunok si Rigor sa narinig. Malaki na para sa kanya ang 15,000. Lalo na at wala siyang natapos sa pag-aaral. Ako na lang po sana mamangkunin niyo dun. Sobrang laking tulong po sa mga kapatid ko ang 15,000 buwan-buwan. Lalo na at nag-aaral na sila. Nako, bakit hindi mo naman sinabi agad, iho? Maliit ba ang sahod mo dito? Kung ganun ay dapat nung nakaraang buwan pa sana kita kinuha. O siya, tapusin mo na ang gawain mo dito at mamaalam ka na sa amo mo dahil dadalhin kita sa mansyon ngayon mismo at ipapakilala kita sa amo kong babae. Nakaramdam ng tuwa si Rigor at akmang yayakapin pa ang matanda. Pero agad niyang pinigilan ang sarili dahil pawis na pawis ang kanyang buong katawan. Maraming salamat po ma'am. Makakaasa po kayong mabait akong tauhan. At gagawin ko po ang lahat ng iuutos niyo sa akin sa loob ng mansyon. Walang anuman iho. Matagal-tagal na rin kitang kilala dahil sa angking kabaitan mo at sipag sa trabaho. Sa oras na yon ay tinapos ni Rigor ang trabaho at agad na nagpaalam sa amo. Hindi naman siya pinigilan ng amo niya kahit malaking kawalan nito ang binata dahil marami naman itong trabahante. Dinala ni Rigor ang kanyang mga gamit at sumama sa matanda. Malaki naman ang tiwala ni Rigor dito kaya panatag ang kanyang loob na sumama sa ginang. Ilang sandali pa ay narating na nila ang napakalaking mansyon. Nalula pa ang 2 mata ni Rigor nang makababa sa tricycle. Ma'am, dito po ba kayo nagtatrabaho? Bahay po ba to? Mas malaki pa ata to kaysa sa City Hall natin dito sa bayan. Naglag pang ang wika ng binata. Natawa naman ang matanda at tinapik sa likod si Rigor. Oo naman iho, dito ako nagtatrabaho at narito rin ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala dahil mabait ang mga amo ko at malaki magpasahod. Kaya tiyak ako magugustuhan mo dito. Grabe, parang sinalon nila lahat ng swerte nung nagpaulan si Lord ng grasya. Ikaw talaga Rigor. Sige na, dalhin mo na yung isang sakong bigas sa tapat ng gate. May kukuha dyan mamaya. Ako na lang ang magdadala ma'am. Kayang-kaya ko naman ang bigat nito dahil sanay na ako. Nako, ikaw bahala iho. Matutuwa yung kasamahan ko dahil wala na siyang kukunin mamaya na bigas. Tsaka, huwag kang ma'am ng ma'am sa akin Rigor. Manang na lang. Ilang taon ka na ba at parang anak lang naman kita? Napangiti si Rigor at ramdam niya ang pagiging mabait ng matanda sa kanya. Sige po manang, 30 na po ako. Mukha lang akong 40. Pagbibiro niya. Ikaw talaga, hindi ka naman masyadong matandang tingnan. Malaki lang talaga ang katawan mo. Daig mo pa ang mga lalaking nag-gym. O siya,
Tara na sa loob. Napatango na lamang si Rigor at mabilis na kinarga sa kanyang balikat ang isang sakong bigas. Parang bumuhat lang ng isang magaan na bagay si Rigor at basta lamang itong kinarga sabay sunod sa matandang ginang. Nagmukhang modelo tuloy si Rigor kung titingnan sa malayo habang naglalakad ito. Samantalang nakatulalang pinapanood naman siya ni Amy na nasa hardin ng kanyang ina habang nakaupo. Who's that guy? Bagong tauhan na naman? Ang bata niya pa para magtrabaho dito ah. Hindi ba yun nag-aaral? Parang magkaedad lang kami ah. Teka, bakit parang pamilyar sa akin ang lalaking yun? Sa isip-isip ni Amy saka mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Ilang oras na rin siyang nakatambay sa hardin kaya pasimple siyang pumasok sa kusina kung saan naroon ang kanyang lola Lulit at ang kasama nitong lalaki. Nakita rin ni Amy ang kanyang ina na nakayuko habang hilot-hilot ang noo nito. Bakit naman aalis si Manang Lolit? Sino na lang ang papalit sa kanya? Naku, mahihirapan yata ako makahanap ng papalit sa kanya. Narinig ni Amy na wika ng kanyang ina. Nagtaka pa siya kung bakit Manang ang tawag nito sa kanyang lola. Pasimple siyang umupo sa ref at kumuha ng tubig upang marinig pa ang usapan ng dalawang ginang. Ay naku madam, huwag kayong mag-alala at may nakita na po ako. Eto, si Rigor nga pala. Mabait, gwapo, macho, at masunurin itong batang to kaya hindi ka lugi dito. Napasinghap si Amy sa tingin at pasimpleng tinitigan si Rigor. Grabe naman kung ilarawan ng lalaking to. Oo nga naman, macho naman talaga siya. Pero hindi ko alam kung sa gwapo ah. Kanina pa kasi ito nakayuko eh. Sa isip muli ni Amy. Totoo ba yan iho? Masunurin ka na at handa ka magtrabaho dito? Huwag ka mag-alala at libre lahat ng pangangailangan mo dito. Gagawin ko ng 20 milang sahod mo kapag aabot ka dito ng 3 buwan. Sobrang stress kasi ako maghanap ng trabahante dahil umaatras sila sa gawaing bahay. Bulalas pa ng donya. Gulat na gulat naman si Rigor habang pangiti-ngiti naman ang matandang si Manang Lolit. Naku po ma'am, maraming salamat agad. Masaya ho ako na tinulungan ako ni Manang na makahanap ng trabahong may malaking sahod. Lalo na at elementarya lang po ang natapos ko. Sa oras na yon ay si Amy naman ang nagulat, pati na ang ina nito. Mabilis na nasamid si Amy sa tubig na kanyang iniinom, dahilan para mapatingin ang tatlo sa kanya. Nariyang ka pala iha, kanina ka pa ba dyan? Halika dito at samahan mo akong interviewin ng papalit kay Manong Kanor. Dahan-dahang lumapit si Amy at ramdam niya ang pamumula ng kanyang buong muka dahil sa hiya. I'm fine ma'am. Go on, kausapin niyo na lang siya. Pasimpleng yumuko si Amy at nagpanggap na may tinitingnan sa kanyang cellphone. Tumango ang ginang at ibinalik kay Rigor ang paningin. Are you telling the truth, iho? Elementarya lang ang natapos mo. Opo, ma'am. Magsasaka lang po ang tatay ko at nasa bahay naman ang nanay ko. Nag-aalaga po siya ng 9 pong kapatid. Lahat sila ay nag-aaral na at ako bilang panganay. Hindi na po muna nag-aaral ng high school para makatulong man lang sa kanila. Ilang taon ka na nga ba, iho? Kapag papaaralin ba kita habang nagtatrabaho ka dito, papayag ka ba? Naku, 30 anyos na po ako, ma'am. Nakakaya nang pumasok sa paaralan sa edad kong to. Anong nakakahiya doon? Yes, 30 years old ka na pero walang nakakahiya sa pag-aaral kahit anong edad mo na. Sabat naman ni Amy kaya napatingin sa kanya ang lahat. What? May nasabi ba akong mali? If mom wants you to study while working here, then why not, di ba? Pasimple siyang tumingin kay Rigor na seryosong nakatingin sa kanya. Sa kwarto na muna ako, ma'am. Ipatawag niyo na lamang ako kapag nandiyan na si dad. Maya-maya ay lumapit ang dalaga kay Manang Lolit sabay bulong dito. Anong drama mo, Lola? Manang Lolit ang pangalan ko, bata ka. Mayordoma ako ngayon. Napairap na lamang si Amy dahil sa sinabi ng ginang. Maya-maya ay dumiretso na siya sa pintuan ng kusina na nagtudugtong sa kanilang sala. Narinig mo naman ang sinabi ng anak ko, iho. Nakapagtapos na yun ng 2 kurso kaya pakinggan mo siya, okay? Hindi pa huli ang lahat. Mag-aral ka habang nagtatrabaho ka dito sa amin. Ako nang bahala sa lahat. Napangiti pa si Amy sa huling narinig bago umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Habang sa kusina naman, si Rigor ay nakayuko sa harapan ng ginang. Pag-iisipan ko po muna, ma'am.
Maraming salamat po sa offer nyo. Pero ayoko kasing mag-aral habang nagtatrabaho. Ayoko mapahiya sa inyo baka kasi hindi ko magawa ng maayos ang lahat ng trabaho ko dito. Lalo na at malaki po ang sweldo nyo sa akin. Ikaw ang bahala, iho. But still, the offer is available, okay? Tanggap ka na. Recommended ka naman ni Manang kaya hindi na kita hihinga ng kung ano-anong requirements. Tumayo na ang Donya at yumuko naman ang matandang ginang bilang paggalang sa amo. Nang mawala na sa kusina ang Donya ay napapalakpak naman ang matanda sabay tapik kay Rigor. Congrats iho! Pasok ka na! Tipid na ngumiti si Rigor ngunit agad pumasok sa kanyang isip ang pag-aalala. Pero Manang, okay lang ba talaga to? Wala man lang kasing kahit barangay clearance na hiningi sa akin, ma'am. Kilala ko ang amo ko, iho. Masyado yung mahigpit sa mga taong pumapasok dito. Pero dahil ako nagpasok sa'yo, tiyak akong tanggap ka na. Hindi ko naman sila masisisi dahil sobrang yaman nila. Nagmamay-ari si madam ng isang malaking kumpanya at isang tenyente pa ang boss kong lalaki. Pero hayaan mo na dahil matagal-tagal na rin naman kitang kilala. Alam kong mabait kang bata at hindi ka gagawa ng ikakagalit ng amo natin. Maraming salamat po, Manang Lolit. Hindi ko inaasahan na tutulungan niyo ako. Napakabait niyo po sa akin noon pa man. Asahan niyo po na hindi ako gagawa ng bagay na ikakahiya at ikakagalit niyo po sa akin. Walang problema, iho. Tara na, nasa likod ng bahay ha. Nandun ang kwarter natin. Doon ko na rin sasabihin ang mga posible mong trabaho dito. Tumango naman si Rigor at sumunod sa matanda. Kung gaano kaganda ang labas at loob ay ganon din kaganda sa likod nito. Buong akala ni Rigor ay simpleng tirahan lamang ang tinatawag ng matanda na quarter, pero nagkamali siya dahil nagmukha itong maliit na mansyon. Dalawa ang palapag ng quarter natin, iho. Nasa taas ang headquarter at ang mga babae lamang ang pwede doon. Nasa baba naman ang sayo. Grabe, ang yaman-yaman talaga ng amo natin, Manang ano? Parang bahay na tong ginawa nila para sa atin. Sinabi mo pa! Kaya swerte ka dahil isa ka sa mga tauhan dito. Sundin mo lang ang lahat ng utos ng ating mga amo at gaganda ang buhay mo dito. Tumango muna si Rigor at nakinig lamang sa matanda. Pumasok na rin sila kaagad sa loob sa katinuro ng ginang ang magiging kwarto ng binata. Pumasok ka na muna sa silid mo at magpahinga. Bukas ka pa naman magsisimula sa trabaho mo. Gigisingin na lang kita kapag nandyan na ang amo nating lalaki. Masayang humiga si Rigor sa kanyang malambot na kama nang makapasok siya. Ngayon pa lamang siya nakahiga ng ganun kalambot na kama sa buong buhay niya. Kaya ilang minuto lamang ang lumipas ay nakatulog na rin siya kaagad. Nagising na lamang si Rigor nang marinig ang tatlong katok sa kanyang pintuan. Mabilis na tumayo ang binata at agad na nagbihis ng bagong labang damit sa kabinuksan ng pinto. Pambihira kang bata ka! Kanina pa ako kumakatok dito! Mabuti naman at nagbihis ka na. Nariyan ang amo nating lalaki. Saad ng matanda kay Rigor. Hindi na sumagot si Rigor at ngumiti na lamang sa matanda. Madilim na ang buong kalangitan pero nagmumukha namang resort ang buong paligid dahil sa daming ilaw na nagsisilbing liwanag sa mansyon. Nasa sala ang mga amo ni Rigor samantalang nasa kusina naman sila kasama ang mayordomang si Manang Lolit. Narinig ni Rigor ang sagutan ng mga tao sa sala, kaya pasimple siyang sumilip sa may pintuan ng kusina. Doon niya nakita ang makisig ngunit may katandaan na lalaki. Malakas ang kutob ni Rigor na ito ang asawa ng kanyang babaeng amo. Nakatayo ito habang nakayuko naman sa harapan ang dalagang si Amy. Tahimik lamang ang Donya habang nakikinig sa asawa. Maya-maya isang kalabit ang naramdaman ni Rigor. Kaya napalingon kaagad siya sa likuran. Nakita niya si Manang Lolit, kaya tumayo siya ng tuwid. Manang, sorry po. May narinig kasi akong sagutan sa sala kaya sumilip ako. Mahinang wika ni Rigor. Ano ka ba? Okay lang yan. Kinalabit lang kita dahil sisilip din ako. Tsaka, bakit ka ba bubulong-bulong dyan hindi naman nila tayo maririnig? Malayo ang kusina sa sala. Napangiti na lamang si Rigor sabay iling. Binigyan niya ng magandang espasyo ang matanda upang makasilip ito ng maayos. Aalis na sana si Rigor nang bigla niyang makita ang pagdapo ng kamay ng Don sa mukha ni Amy. Sus Mariosep, bakit niya sinasaktan ng batang yun?
Ulalas ng matanda at agad na lumabas ng kusina, sabay takbo palapit kay Amy na umiiyak habang nakahawak sa pisngi nito. Sumunod kaagad si Rigor at pumwesto sa likuran ng dalawang babae. Tama na yan! Sinasaktan mong kaisa-isahang mong anak! Wika ng matandang katulong. Huwag po kayo mangialam dito. Kailangan niyang matinding leksyon para magtanda. Sigaw muli ng Don. Bakit, Dad? Ganyan pa ba ako kabata para leksyonan niyo? Ginawa ko naman ang lahat, diba? Nag-aral ako sa kursong nais niyo ni Mommy. Kahit ang totoo ay ayaw ko naman sa mga yun. Tapos ngayon nais mong maging sundalo ako katulad mo? Sagot ni Amy at unti-unti nang tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Shut up, Amy! Magiging sundalo ka sa ayaw at sa gusto mo. Saka ka na maging CEO kapag pinatunayan mo sa akin na kaya mo ang trabaho ko. Ikaw ang manahimik, Dad! Nasa tamang edad na ako at may karapatan na akong pumili sa trabahong gusto ko. Sa mga sandaling yon ay tumayo din ang ina ni Amy. Isang malakas na sampal muli ang dumapo sa kabilang pisngi ng dalaga. Napatulala si Rigor, pati na ang matandang mayordoma sa ginawa ng ginang. That's enough, Amy! Huwag na huwag kang sasagot sa amin ng daddy mo. Dahil hindi mo alam kung gaano namin iniisip ng gusto ang magiging kinabukasan mo. Balang araw ay pasasalamatan mo pa kami dahil ginawa namin ng lahat para sa'yo. Han, tara na sa taas. You need to calm down too. Umakyat na nga sa taas ang mag-asawa at naiwan naman si Amy na tulala. Dahan-dahang napaupo si Amy at agad na bumuhos ang mga luhang kanina pa nais lumabas. I hate them! I hate my parents! Galit na wika ni Amy. Napayakap na lamang si Manang Lolit sa dalaga habang umiiyak ito. Kukuha muna ako ng tubig. Babalik ako. Bulong naman ni Rigor. Habang nasa kusina ay napahilot si Rigor ng sintido at huminga ng malalim. Buong akala ko ay masayang mayayaman. Pero may problema rin pala silang hinaharap. Sana okay lang si Amy. Wika niya, saka bumalik na sa sala habang bitbit ang isang basong tubig. Pagdating niya doon ay tumayo naman ang matanda at naiwan si Amy sa upuan. Samahan mo muna si Amy sa labas ng mansyon, iho. Magluluto muna ako ng sopas na pwede niyang kainin. Malungkot na wika ng matanda. Tumango si Rigor at agad na binigay ang isang basong tubig kay Amy. Tinanggap naman yun ng dalaga at uminom ng kaunti. Tara sa labas. Magluluto pa daw si Manang, kaya ako munang sasama sa'yo. I'm okay. Pasensya na kung nakita mo yung kanina. Kararating mo lang dito sa mansyon pero problema na agad ang nakita mo. Okay lang, naiintindihan ko, Amy. Samahan na kita sa labas. Dahan-dahang tumayo si Amy at agad na humawak sa braso ni Rigor. Tahimik lamang silang naglakad palabas ng sala hanggang sa narating nila ang hardin. Huminga ng malalim si Amy at pinikit ang mga mata. Minsan, pinapangarap kong maging mahirap na lamang, Rigor. Baka kasi may kalayaan ako kapag mahirap lamang kami. Oo, at masayang magkaroon ng magandang buhay. Walang problema sa pera. Pero, paano naman ang kasiyahan ko? Bakit, Amy? Ano bang kasiyahan ang tinutukoy mo? At bakit gustong-gusto mong magkaroon ng kalayaan? Nais ko lang namang maranasan na maging malaya. Malayang pumili sa kurso sa pag-aaral, magkaroon ng maraming kaibigan, magkaroon ng kalayaan na pumili ng trabahong gusto ko. Pero lahat ng yon, ipinagkait sa akin ng mga magulang ko. Hindi ako sanay na nadadapuan ng palad nila pero nagawa na nila sa akin ngayon. Magte-30 na ako pero parang bata pa rin ang turing nila sa akin. Parang kinurot ang puso ni Rigor at dahan-dahang niyakap ang dalaga. Para namang nagkaroon ng karamay si Amy sa mga oras na yon, kaya napaiyak siyang muli. Mahirap ba yun, Rigor? Mahirap bang humingi ng kalayaan sa magulang ko? Amy, hanggat nandito ka sa poder nila, sila dapat ang masusunod. Magkakaroon ka lang ng kalayaan kapag tuluyan na silang mamamahinga. Pero ayoko silang mawala, Rigor. Mahal na mahal ko silang pareho. Nakikita ko yan, Amy. Kaya sundin mo ang gusto nila kahit labag pa sa puso mo. Importante pa rin ang paggalang, lalo na at magulang mo sila. Hindi natin mapapalitan ang mga magulang natin, Amy. Kaya habang nabubuhay pa sila, ay kinakailangan nating iparamdam sa kanila ang pagmamahal at pag-unawa.
bago pa maging huli ang lahat. Huminga ng malalim si Amy dahil inisip niya ang sinabi ng binata. Huminga rin ng malalim si Rigor at binitawan na ang dalaga. Sabay silang naupo at tumingala sa langit. Katulad ng mga bituin na yan ang oportunidad na kayang ibigay sa'yo ng mga magulang mo, Amy. Maswerte ka dahil may mga magulang kang handang gawin ng lahat. Sundin mo ang payo ko. Balang araw ay makakamtan mo rin ang kalayaan na gusto mo. Sa ngayon, kailangan mo munang ipakita at ibadama sa kanila na makakabuti ang lahat ng kanilang payo sa'yo bilang magulang mo. Napatango si Amy sa naging pahayag ni Rigor. Hindi niya maintindihan, ngunit ramdaman niya ang sinseridad ng binata para sa kanya. Parang hinaplos ang puso ni Amy matapos maipasok sa isipan ang mga payo ng binata. Kaagad ngumiti si Amy at tumayo sa harapan ni Rigor. Thank you sa advice mo, Rigor. I should go now. Hihingi pa ako ng tawad kina Mom and Dad. Masyado ako naging stubborn ngayong gabi. Natatawang wika niya. Tumayo na rin si Rigor at ngumiti kay Amy. Masaya ako nakatulong kahit konti, Amy. Sige na, humingi ka na ng tawad sa mga magulang mo. Napatango si Amy sabay yakap ng mahigpit sa binata. Nagulat naman si Rigor at akmang yayakap rin sana siya sa dalaga nang bigla itong humiwalay. Tumakbo papasok sa loob si Amy at naiwan naman si Rigor sa hardin na tulala. Malakas ang naging tibok ng puso niya matapos siyang yakapin ni Amy. Bago yon sa pakiramdam ng binata kaya hindi niya yon maintindihan. Napailing na lamang siya at pumasok na rin sa loob. Tila napansin pa niya ang paggalaw ng dahon malapit sa hardin at ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Dumiretso si Rigor sa kusina at napansin niya si Manang Lolit na pangiti-ngiti habang nagpupunas ng mesa. Manang, malinis na po ang mesa pero nagpupunas pa rin po kayo. Takang tanong ni Rigor dahil alam niyang hindi pa kumakain ang mga amo nila. Ay nakong bata ka, distraction ko to para mawala ang kilig na nararamdaman ko, ano? Kilig po? Anong nakakakilig, Manang? Yung nakita kong palabas, iho. Kinikilig ako. O siya, kumain ka na at wala na atang bala kumain ng mga amo natin. Tumango na lamang si Rigor at kumuha na rin ng pagkain. Saktong tumalikod ang binata, kaya nagmadaling tinanggal ni Manang Lolit ang mga dahon na kumapit sa kanyang damit at buhok. Samantalang, si Amy naman ay nasa harapan ng pintuan ng kwarto ng mga magulang. Nagdadalawang isip siya kung tama bang kausapin ang mga ito, kahit ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nang masampal siya. Huminga ng malalim si Amy at lihim na nagdasal. Maya-maya pa ay kumatok siya ng 3 beses at bumukas naman ang pintuan. Bumungad sa kanya ang seryosong muka ng kanyang ama. Sa mga oras na yon ay hindi pa rin ito nakabihis ng bagong damit. Kung makikipagsagutan ka lamang sa amin ng mami mo ay huwag mo nang ituloy. Kanina pa umiiyak ang mami mo dahil napagbuhatan ka niya ng kamay. Hindi po, Dad. Nandito po ako para humingi ng tawad. I've learned my lesson po kaya po ako nandito. Nagulat pa ang Don sa naging sagot ni Amy at pasimple siyang huminga ng malalim. Bukas na lamang kayo mag-usap. Kumain ka na at magpahinga. Maaga sana tayong aalis bukas pero mukhang sa susunod na araw na lang. Tumango na lamang si Amy at huminga ng malalim. Have a good night, Dad. Welcome home. Tumalikod si Amy at dumiretso sa kanyang kwarto. Wala siyang balak na kumain ng gabing yun dahil wala na siyang gana. Humiga na lamang siya sa kanyang malambot na kama at agad na ipinikit ang 2 mata. Dahil sa pagod ay nakatulog kaagad si Amy at nagising na lamang kinabukasan na mataas na ang araw. Pagkababa ni Amy ay nakita niyang nagbabasa ng newspaper ang kanyang ama habang kumakain. Tahimik namang kumakain ang kanyang ina na halos hindi naman nagalaw ang pagkain nito sa plato. Kaagad tumikim si Amy sabay upo sa kanyang pwesto. Sasama na po ako kay Daddy, Mom. Uuwi ako dito once a month at kapag kailangan niyo ng tulong ko sa kumpanya, tawagan niyo lang po ako. Napag-isip-isip ko po na wala kayong ibang kaagapay kundi ako lamang. Hayaan niyo po at palalawakin ko pa po lalo ang isip ko para matulungan kayo pareho. Napahinto naman ang mag-asawa sabay na pangiti. Mabuti naman at naisip mo yan, Iha. We're very sorry sa nangyari kagabi. Wika ng Donya at agad tumayo sabay yakap sa anak. Nakita ni Amy sa gilid si Rigor na nakatayo at nakangiti ito sa kanya.
Sa araw na yun ay abala si Amy sa paglalagay ng gamit sa kanyang maleta. Nang biglang narinig niya ang tilian ng ibang katulong sa labas ng bahay. Nagtagpo ang kilay ni Amy at agad na dumungaw sa baba. Nakita niya si Rigor na nagtatabas ng halaman, samantalang nininilip naman ang ibang babaeng katulong sa binata. Agad siyang nakaisip ng paraan para paalisin ang mga katulong nilang nagkukumpulan. Kumuha siya ng malamig na tubig na galing sa kanyang ref sa kwarto. Dahan-dahan niya itong ibinuhos sa baba at saktong nabasa ang mga katulong. Ay! Ano ba yan? Ang KJ naman na nagbuhos ng tubig sa atin. Basang-basa tuloy tayo ng tubig. Maktol ng isa pang katulong nang hindi makita kung sino ang salarin. Nagsibalikan naman sila sa loob ng bahay kaya natawa na lamang ang dalaga. Hindi na napansin na nakatingin pala sa kanya si Rigor at ang ama nito na nasa kabilang banda ng hardin. Bumalik si Amy sa loob ng kwarto at ipinagpatuloy ang ginagawa. Samantalang nilapitan naman ng ama ni Amy si Rigor. Magandang araw po, sir. Magandang araw. Kagabi pa kita napansin dito. Anong pangalan mo? Anong natapos mo at kailan ka pa nandito? Sunod-sunod na tanong ng Don. Rigor po ang pangalan ko. Pinasok po ako ni Manang Lolit dito kapalit po ng katulong niyong lalaki. At opo, kahapon lang po ako nandito. Mas maaga lang po ako nang dating sa inyo, sir. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Nakikita akong interesado ang anak ko sa'yo. Nakikita ko yun sa mga mata niya. Lumayo ka sa kanya dahil may lalaki na ako napili para sa kanya. Nagulat naman si Rigor sa narinig at hindi nakapaghanda ng sagot. Wala po yan sa isip ko, sir. Pumasok po ako dito upang magtrabaho, hindi para akitin ang anak nyo. Mabuti na yun, nagkakaintindihan tayo, iho. Magtrabaho ka na. Ani ng Don, sabay alis at naiwan namang tulala si Rigor. Napailing na lamang siya sa naisip na sinabi ng Don. Nagkakamali lamang kayo, sir. Walang gusto sa akin ng anak nyo. Wala sa isip niya yun dahil marami na siyang iniisip sa ngayon pa lang. Bulong ng binata sa hangin. Ipinagpatuloy ni Rigor ang ginagawa hanggang sa matapos siyang maglinis ng hardin, pati na ang buong bakura ng mansyon. Hindi rin nakita ni Rigor si Amy sa araw na yon, kaya maaga siyang kumain at natulog. Kinabukasan ay narinig na lamang ni Rigor ang mahinang pag-iyak ni Manang Lolit. Manang, bakit kayo naiyak? Ngayon aalis si Amy. Nalulungkot lamang ako, iho, dahil wala na akong aalagaan. Hindi ko alam kung kakayanin na ba ang training sa kampo. Uuwi rin naman po dito si Amy kung hindi niya po kaya ang training, Manang. At alam naman po natin na hindi siya hahayaan ng basta-basta ng daddy niya. Maging masaya na lang po tayo para kay Amy. Tama ka, iho. O siya, kumain ka na at nang maihatid natin sila sa labas. Sinunod ni Rigor ang utos ng matanda. Nakaramdam ng lungkot si Rigor dahil alam niyang matatagalan pa bago bumalik ang dalaga sa mansyon. Ano naman kung matatagalan siya, Rigor? Para namang close kayo para mamiss mo siya. 2 araw pa lang kayo nagkakakilala. Sa isip-isip ng binata kaya agad siyang napailing. Tama rin naman. Bulong ni Rigor na narinig ng matanda. Anong tama, iho? Tanong nito. Po? Wala po, Manang. May naisip lamang po ako. Pasensya na po. Matapos kumain ay tumayo na si Rigor kasama ang matanda at sabay nilang inihatid si Amy sa labas ng mansyon. Naroon na rin sa labas ang magulang nito at nakahanda na ring umalis. Mag-ingat kayo dun sa kampo, Han, okay? Huwag mong pababayaan si Amy. Nag-iisa lamang natin siyang anak. Sa oras na hindi niya kayanin ng training ay iuwi mo siya dito, maliwanag. Puno ng kabang wika ng ina ni Amy. I got it, Han. Huwag kang maglala sa anak natin dahil malaki na siya. Kailangan niyang matutong tumayo para sa ikabubuti niya. Tumango na lamang ang ginang, saka naman lumapit si Manang Lolit kay Amy na natahimik lamang na nakatayo sa gilid ng kanilang sasakyan. Okay ka lang ba, iha? Tawagan mo ako kapag masyado kang pinapahirapan ng daddy mo, ha? Pupuntahan kita agad-agad sa kampo at babawiin sa kanya. Napasinghap si Rigor sa narinig at napailing naman ang ama ni Amy. Isang ngiti naman ang sumilay sa labi at mata ni Amy sabay yakap sa matanda. I will miss you po. Hayaan nyo.
Maghahanap po ako ng boylet doon at ipapasalubong ko sa inyo. Pagbibiro niya. Nako, huwag na. Ituon mo sa pag-iensayo ang sarili mo ha. Huwag man lalalaki at baka may masaktan. Napaubo nang wala sa oras si Rigor sa narinig. Napatingin naman sa kanya ang mag-asawa, pati na si Amy na nakataas pa ang dalawang kilay. Okay ka lang, Rigor? Do you need some water? Ani Amy. Umiling naman si Rigor at yumuko dahil sa iya. Pangiti-ngiti naman ang matanda, sabay tapik sa balikat ni Rigor. Pumasok ka na sa loob, iho, at uminom ng tubig. Sige po, Manang. Amy, mauna na akong pumasok sa loob. Mag-iingat po kayo, sir. Wika ni Rigor, ngunit nakayuko naman ang ulo sa harap ng dalaga ang mag-asawa. Hindi na hinintay ni Rigor ang sagot ng mga ito at nagmadali nang pumasok sa loob ng mansyon. Nakita pa niya ang pangiti-ngiting mga kasambahay pero hindi na niya ito pinansin. Dumiretso siya sa likod ng mansyon at doon umupo. Anong nangyari sa'yo, Rigor? Nakakahiya at napunta pa sa'yo ang lahat ng atensyon nila na kay Amy lang dapat. Naiiling na wika ni Rigor sabay gulo ng kanyang buhok. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng isang babae. Nang lumingon siya ay nakita niya si Manang Lolit. Pinapagalitan mo na naman ang sarili mo, iho. Manang, kayo po pala. Nakaalis na po ba sila? Oo, Rigor. Nang umalis ka ay pumasok na rin sila sa sakyan. Hayaan mo at babalik naman si Amy dito. Mapanuksong saad ng matanda. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Rigor. Anong tono yan, Manang? Nakakahalata na ako sa iyo Parang may pinapahiwatig kayo sa akin. Ako ang nakakahalata sa iyo, iho. Ilang araw mo palang nakikita at nakikilala si Amy pero may gusto ko na kaagad sa kanya. Ho? Manang naman, baka may makarinig sa inyo, iyari ako. Hindi naman makatingin ng diretso si Rigor, kaya naman ay tumayo siya. Tumayo rin ang matanda at natatawa pa rin. Maraming nagkakagusto dyan sa batang yun, iho, at kabisado ko na ang mga manliligaw nun. Kahit naman hindi yun pinayagan ng daddy niya, magkakaroon ng boyfriend yun. Kilala naman na akong mangilan-ngilan na sumubok na manligaw dyan sa alaga ko. Kaya alam ko kung kailan nagkakagusto ang lalaki kay Amy. Pero Manang, kahit naman may gusto ko sa anak ng amo natin, ay alam ko naman ang limitasyon ko. Mahirap lamang ako at wala pang natapos. Samantalang ang yaman-yaman ni Amy. Langit ho siya at lupa ako. Walang langit at lupa sa dalawang nagmamahalan, iho. O siya, papasok na ako sa loob at may gagawin pa ako. Simulan mo na rin ang lahat ng gawain mo dito, ha? Pumasok na nga ang ginang sa loob at naiwan namang tulala si Rigor. Doon niya napagtanto na tama ang matanda. May nararamdaman nga siya kay Amy. Simpleng panghanga lang naman. Maganda, mabait at matalino naman talaga si Amy. Kahit sinong lalaki magkakagusto sa kanya. Bulong ni Rigor. Ramdam pa ang pag-iinit ng buong muka sa nasabi. Samantalang si Amy naman sa loob ng sasakyan ay hindi mapakali. Iniisip niya kung kakayanin ba niya ang training, lalo pa't ayaw niyang mapahiya ang ama. Maya-maya ay isang tikim ang narinig niya. Dad? Don't think too much, iha. Patunayan mo lang sa akin na nararapat kang maging isang ganap na sundalo. Ikaw lang nga meron ako, iha, kaya sana maintindihan mo. Naiintindihan ko, Dad. Huwag po kayo mag-alala. I will make you proud po. Ngumiti ang Don at tumingin na sa labas ng bintana. Pagdating nila sa kampo ay sinundo sila ng opisyales at ibang sundalo na mataas ang ranggo. Kinabukasan ay sinimulan na rin nila Amy ang pag-iensayo kasama ang ipapangkasamahan sa kampo. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa umabot na ng 2 linggo si Amy sa naturang lugar. Unti-unti na rin niyang nakukuha ang lahat ng itinuturo ng kanyang ama bilang isang sundalo. Samantalang hindi naman mapakali si Rigor na nasa loob ng mansyon dahil pinatawag siya ng kanyang among babae. Nang umakyat si Rigor sa kwarto nito ay naroon ang matandang si Lolit na hindi mawala ang ngiti habang katabi ang Donya. Upo ka muna, iho. Huwag kang kabahan, hindi naman ako mangangagat. Ngiting wika ng Donya. Opo ma'am, Manang Lolit, narito rin po pala kayo. Ay oo, iho,
Kinausap ko si Madam at may hiniling ako sa kanya. Sa ilang linggo niyang pananatili sa mansyon ay nakilala ni Rigor si Manang Lolit bilang kwela at mahilig magbiro. Tumikim ang Donya kaya umupo ng maayos si Rigor. As I've said earlier, Rigor, nandito si Manang sa tabi ko para kausapin ako. Hiniling niyang paaralin kita sa ayaw at sa gusto mo. Wala naman ako nakikitang mali doon dahil mas makakabuti nga ito para sa'yo. Po? Pero ayoko pong maramdaman nyo na hindi ko natatapos ang lahat ng gawain ko dito sa pamamahay nyo dahil lang nag-aaral ako, ma'am. Nakakahiya po kasi. Huwag ka mag-alala, iho. Kumpleto pa rin naman ang sahod mo kahit nag-aaral ka habang nagtatrabaho dito. Ako nang bahala sa bayarin mo sa paaralan, pati na sa lahat ng pangangailangan mo dito. Wala kang kahit piso na ilalabas na pera dahil ako nang bahala doon. Napalunok si Rigor dahil sa magandang offer ng amo. Hindi niya lang bastang makakamit ang isa pang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral dahil pwede niya pa ring matulungan ang kanyang mga kapatid na makapagtapos rin sa pag-aaral ng mga ito. Ngunit agad na nawala ang pagkasabik ni Rigor nang maisip ang edad niya. Hindi po kaya nakakahiya yun? 30 anyos na po ako pero nasa high school pa din. 1 taon ka lang sa high school, iho, at magka-college ka na agad. May alternative learning system dito sa atin kung saan 1 taon mo lang pag-aaralan ng high school dahil sa edad mo. Matagal-tagal ka rin namang tumigil sa pag-aaral kaya alam ko matutulungan ka ng ALS, okay? Napatitig si Rigor sa amo, pati na rin sa matandang kanina pa tatango-tango. Huminga ng malalim si Rigor, sabay ngiti sa dalawang ginang. Lubos ko pong ikinagagalak ang nais yung ibigay na tulong sa akin, ma'am. At taos puso ko po kayong pinapasalamatan dahil posible ko po palang makuha o makamit ang pangarap na gusto ko para sa aking sarili. So ano, deal na ba? You're studying while working? Opo, ma'am. Salamat rin po, Manang Lolit. Magiging posible ang imposible para sa akin dahil sa inyo. Kaagad na pangiti ang ginang at napapalakpak naman ang matandang babae sabay lapit kay Rigor. Pakending-kending pa itong naglakad sabay tinapik-tapik ang balikat ng binata. Sinasabi ko na nga ba at papayag ka, Rigor eh. Kailangan mo makapag-aral para hindi ka maiwan sa alaga ko. Nagulat naman si Rigor sa narinig at mabilis na tumingin sa Donyang nakaupo. Ngunit nakahinga ng maluwag si Rigor nang makita niyang may ginagawa ito at tila walang pakialam sa kanila. Kayo talaga, Manang. Ang daldal talaga ninyo. Baka hindi ituloy ni Mamang magandang plano para sa akin dahil dyan sinasabi niyo. Tumawa lamang ang matanda sabay kindat kay Rigor. Akong bahala sa iyo, iho. Ako magiging fairy godmother niyo ni Amy. Mag-aral ka ng mabuti dito habang nag-iensayo naman ng mabuti ang alaga ako sa kampo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rigor. Masaya siya para sa sarili at masaya siya dahil masyadong mabait ang dalawang ginang na nakapaligid sa kanya. Lumipas ang 2 araw ay tuluyan ang nakapagsimulang mag-aral si Rigor at nagtrabaho naman siya pagkatapos ng klase. Mabilis lumipas ang 6 na buwan at hindi na malayan ni Rigor na pauwi na si Amy. 1 buwan rin itong mananatili sa mansyon bago sumabak sa misyon. Hanggang sa narinig na lamang ni Rigor ang isang ugong ng sasakyan na dumarating at nagmamadali namang tumayo si Manang Lolit. Nandito na ang alaga ko! Nandito na si Amy! Masaya nitong wika at agad na lumabas ng mansyon. Naiwan naman si Rigor sa loob ng kusina dahil hindi niya alam kung susundan niya ba ang matanda o hahayaan ito. Umupo na lamang si Rigor at kinalma ang sarili. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa mga oras na yon. Kaya agad niya itong kinalma dahil nahihiya siyang makita o mabasa ng matanda ang kanyang iniisip at nararamdaman. Maya-maya pa ay narinig na ni Rigor ang malakas na boses ng matanda at ang pagtawa ni Amy. Parang hinaplos ang puso ni Rigor sa narinig dahil alam niyang namiss niya ang boses na yon. Papasok na ang mga ito sa kusina kaya mabilis na tumayo si Rigor at planong aalis sana ng kusina. Ngunit agad siyang tinawag ni Manang Lolit kaya napatigil siya. Saan ka pupunta, Rigor? Wala kang pasok ngayon ah. Tulungan mo kong pagsilbihan si Amy dahil pagod siya sa biyahe. Hindi ko alam na siya lang pala ang uuwi dito dahil may ginagawa pa daw ang kanyang ama. Napalingon si Rigor at tumitig kay Amy.
Malaki ang pinagbago ng dalaga mula nang umalis ito. Mas lalo itong gumanda sa paningin niya. Ngunit agad na nagtagpo ang kilay ni Rigor nang maalala ang sinabi ng matanda. Ikaw lang ang narito? Ikaw lang din ang nagmaneho ng sasakyan? Tanong ng binata. Oo, Rigor. Tinuruan ako ni Dad magmaneho tuwing break ko sa kampo. Paliwanag naman ni Amy. Paano kung mapano ka sa daan? Hindi mo ba naisip ang peligro? Hindi napigilan ni Rigor ang sarili sa pag-aalala. Hindi niya maintindihan, ngunit natatakot siya para kay Amy at sa posibleng mangyari sa daan. Napasinghap si Amy, pati na ang matandang si Lolit na dahan-dahang umalis sa kanilang harapan. Iwan ko muna kayo dyan ha, dahil ipapaakit ko pa pala sa taas ang gamit mo, iha. Mag-usap lang kayo dahil alam kong miss na miss niyo na ang isa't isa. Hindi pinansin ng dalawa ang sinabi ng matanda at seryoso lamang na nakatitig sa bawat isa. Are you mad at me, Rigor? Why? May nagawa ba akong mali para sabihin mo yan sa akin? And who are you? Mahinahon ngunit madiing tanong ni Amy sa binata. Kaagad na nagtaas ng dalawang kamay si Rigor bilang pagsuko. Hindi. I'm sorry, Amy. Nabigla lang ako. Tumalikod si Rigor at akmang aalis na sana nang biglang magsalita si Amy na nagpatigil sa kanya. Tatalikuran mo lang ba ako? Akala ko ba mismo ako? Gulat na gulat si Rigor sa narinig at tulalang napahinto. Manang Loli told me every day na namimiss mo raw ako at may paghanga kang nararamdaman sa akin. You even study ALS para makapagkolehiyo ka agad para ipakita sa parents ko na you're fit para maging boyfriend ko. Amy, hindi ko alam. Hindi mo alam na alam ko? Then you're wrong. Tumatawag si Manang Lolit sa akin araw-araw para sabihin sa akin na nangyayari dito. At gusto rin kita, Rigor. I like you too. Kaya nga nagpursigi ako sa training para makauwi dito at makita ka. Alam mo bang, ngayon lang ako pinayagan ni Dad na umuwi? Imbis na uuwi ako dito every end of the month. Natameme si Rigor sa narinig. Hindi niya alam na gumagawa na pala ng hakbang ang matanda kasama sa bahay para sa kanila ni Amy. Nahihiya siya para sa kanyang sarili dahil napakatorpe niya. Ano? Hindi ka ba magsasalita dyan? Babalik na nga lang ako sa kampo. Hindi na natapos ni Amy ang sasabihin dahil mabilis na nakalapit sa kanya si Rigor at niyakap siya ng mahigpit. I miss you. Namiss kita ng gusto, Amy. I'm sorry kung masyado akong torpe. Nahihiya kasi ako sa'yo at sa magulang mo. Masyado kayong mayaman para sa isang katulad kong dukha. Rigor, as long as Manang Lolit is in our side, magiging mabuti ang lahat. Alam mo bang masaya ako malaman na may gusto ka sa akin? I remember it all. Nasa lapag ako noon nakahiga habang tahimik na umiiyak. Gustong-gusto ko nang umalis sa kampo at umuwi dito dahil sa pagod. Halos wala akong pahinga doon. Kahit anak pa ako ng may pinakamataas na ranggo doon. Pero nawala lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ko nang marinig ang boses ni Manang. Marami siyang magandang balita na sinabi sa akin. Ang pag-aaral mo, ang pagiging mabuti mong katulong dito kay Mommy, at ang nararamdaman mo para sa akin. Amy, hindi ko alam sasabihin ko. Pero tama ang lahat ng sabi ni Manang sa'yo. Nais ko rin magtapos ng pag-aaral habang nasa kampo ka. Para naman may maipagmalaki ako sa'yo. Isang ngiti na lamang ang ibinigay ni Amy at niyakap ng mahigpit si Rigor. Napapikit lamang ang binata at lihim na nagpapasalamat kay Manang Lolit dahil sa ginawa niyang posible ang imposible niyang masabi kay Amy. Mas pinadali lamang ng matanda ang lahat dahil alam nitong walang balak si Rigor na magtapat kay Amy dahil sa katorpehan nito. Sa sumunod na araw ay umalis ang Donya at nagpunta sa kampo ng ama ni Amy. Naiwan si Amy sa kanilang mansyon kasama si Manang Lolit, Rigor at iba pang kasamahan sa bahay. Nagkaroon tuloy ng oras ang dalawa na mag-date sa tulong ni Manang Lolit. Bumalik kayo kaagad bago maggabi ha. Tatawag yung madam natin at hahanapin ka, Amy, iha. Ako nang bahala dito. Sabik na wika ng matanda. Kaagad namang lumapit si Rigor sa ginang at hinawakan ng dalawang kamay nito. Sobrang thank you po, Manang. Hindi namin to kakalimutan. Sobrang bait niyo po sa amin ni Amy. Kasi nga, boto ko sa inyo. Bagay na bagay kayo. O siya,
Alis na at nang makapag-date naman kayo. Isang buwan lang ang pamamalagi mo dito, Amy, kaya go na. Napangiti na lamang si Amy at niyakap ang ginang bago sila umalis ni Rigor sa kayang kanyang sasakyan. Si Amy naman ang nagmaneho dahil hindi marunong ang binata. Pumunta sila sa isang sikat na parke sa kabilang bayan at doon nila napiling mag-date. Pareho silang walang alam sa pagdi-date, ngunit nagawa naman nilang magsaya sa araw na yon. Habang namamasyal sila, ay hindi binitawan ni Rigor ang kamay ni Amy. Binilhan niya pa ito ng isang pulang rosas. Iyon pa lang ang kaya ng binata at naiintindihan naman ito ni Amy. Palubog na ang araw at yun lamang ang hinintay ni Rigor para sabihin kay Amy ang tunay niyang nararamdaman. Amy. Tawag ni Rigor sa dalaga habang nakatingin ito sa malayo. Uuwi na ba tayo, Rigor? Tanong naman ni Amy sabay ligon sa kanya. Hindi pa. May sasabihin sana ako sa'yo, Amy. Go on. Ano yun, Rigor? Kailan mo pa nalaman na may gusto ako sa'yo? Napangiti si Amy at ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang dalawang pisngi. Manang Loli told me. Nasabi ko na sa'yo na palaging tumatawag si Manang sa akin habang nasa kampo ako. Hindi ko alam na may gusto ka na pala sa akin kahit nasa malayo ko. Napakamot si Rigor sa kanyang ulo dahil sa hiya. Ilang buwan rin niyang itinago ang nararamdaman para kay Amy, ngunit nabasa pa rin ng mayordoma kung ano ang nilalaman ng kanyang isip. Amy, gusto kita. Gustong gusto kita kahit na nung unang kita ako pa lang sa'yo. Pero pinigilan ko ang sarili ko na tawagan ka dahil wala pa naman akong napatunayan sa'yo at sa sarili ko. Huwag na lamang tayong magmadali, Rigor. Dahil ang totoo, gusto rin naman kita. Wala rin naman akong pakialam kung mahirap o mayaman ako. Sa katunayan, gustong gusto ko nang umalis sa kampo at mamahala na lamang ng negosyo ni Mami. Huminga ng malalim si Rigor at tumingin sa malayo. Ang dami-dami mo nang napatunayan, Amy. Ang layo na rin ang narating mo. Pero ako, nandito pa rin at nag-aaral. Rigor, hindi paligsahan ang pagkamit ng pangarap. Kung sa ngayon ay nandito ka sa ibaba, baka bukas nasa itaas ka na. Bilog ang mundo, Rigor. Kaya wag mong ibaba ang sarili mo. Hindi ka habang buhay na nasa mababa. Parang hinaplos ang puso ni Rigor sa narinig. Nagsimula nang manubig ang kanyang mga mata, kaya napayakap na lamang siya kay Amy. Liligawan kita, Amy. Kapag tapos na ako, pangako ko sa iyong tatapusin ko ang pag-aaral ko habang nasa kampo ka. Pag uwi mo dito, asahan mong narito pa rin ako. Hihintayin kita, Rigor. Hihintayin ko rin na makapagtapos ka hanggang sa handa ka nang pumasok sa isang relasyon. Magaan ang loob ng dalawa habang pauwi sa mansyon. Hawak kamay silang umuwi at halos mapunit na ang kanilang mga labi sa kakangiti. Ngunit agad na nawala ang kanilang mga ngiti nang makita ni Amy ang kanyang ama na tila hinihintay sila. Dad! Kaya ka ba nagmamadaling umuwi dito? Dahil para sa lalaking yan? Nag-usap na tayo, Rigor, hindi ba? Na ako ang magdidesisyon sa anak ko at may lalaki na ako napili para sa kanya. Pigil hininga naman si Rigor at mahigpit na napahawak sa kamay ni Amy. Magandang gabi po, sir. Pasensya na po kung hindi ako nakinig sa inyo. Sadyang mahal ko lang po ang anak ninyo. Mahal? Anong may papakain mo sa anak ko, ha? Han, tama na. Hindi na sila mga bata. Sabat naman ang ina ni Amy. Maya-maya ay papalapit na rin si Manang Lolit sa kanila. Anong kaguluhan ito? Nandito pa pala kayo, iho. Bakit hindi na kayo pumasok sa loob? Bulalas ng matanda. Tinatanong pa kita, Rigor! Muling sigaw na tanong ng Don nang nakakapit ng gusto kay Amy sa braso ng binata. Magsasalita na sana si Rigor nang magsalitang muli ang mayordomang si Manang Lolit. Tumahimik ka nga dyan! Kung makapagsalita ka parang hindi mo tinakas ang asawa mo ng kabataan nyo, ha? Mabuti pa nga si Rigor at nandito lang siya mansyon. Hala sige, pasok na. Rigor, Amy, sa loob na tayo mag-usap. Natahimik ang lahat sa sinabi ng matanda. Nauna nang pumasok ang Don at sumunod naman ang lahat. Kaagad na himasmasan si Amy nang makitang sa kwarto dumiretso ang kanyang mga magulang. Manang, bakit nandito sina Mami at Daddy? Abay, hindi ko rin alam, iha.
Iwan ko ba dun sa mag-asawang yan at hindi ata masaya sa love life nila? Oh, kamusta pala kayo ni Rigor? Kayo na ba? Nais matawa ni Rigor at Amy sa naging tanong ng matanda, ngunit pinigilan lamang nila ang kanilang sarili. Maniligaw pa ho siya, manang. Hihintayin ko rin kung kailan siya magsisimulang manligaw sa akin. Eh bakit pa kailangan ng ligaw kung alam niyo namang dalawa na gusto niyo ang isa't isa? Natawa naman ng mahina si Rigor. Nararapat lamang na idaan ko sa paniligaw ang nararamdaman ko, manang. Ngunit bago yun, kailangan ko munang tapusin ang aking pag-aaral upang may pagmalaki ako ng daddy niya. Ay nakong bata ka, huwag mong isipin ang doon na yun. Pero kung ito ang gusto niyo ay suportado ko kayong dalawa, okay? Maraming salamat po, manang Lolit. Tura ng binata. Walang anuman, iho. O siya, maghanda na kayo at baka kausapin na naman kayo ng doon mamaya. Huminga ng malalim si Rigor. Hindi pa nga sila nagsisimula ni Amy ay problema na kaagad ang hinaharap nila. Ngunit agad na nawala ang lahat ng pangamba ni Rigor nang maramdaman niya ang halik ni Amy sa kanyang pisngi. Don't think too much, Rigor. Ako nang bahala sa dad ko. Tumango na lamang ang binata at nagpaalam na si Amy na pupuntahan ng ama sa silid. Pagpasok pa lamang ni Amy ay nakikita niya agad ang nagbabagang mata ng kanyang ama. What was that, Amy, ha? Maraming mayayamang sundalo o negosyante dito sa mundo. Pero kay Rigor ka lang babagsak? Watch your mouth, Dad! Hindi niyo alam na nakakasakit na kayo ng damdamin. Mahal namin ang isa't isa. Pero nagdesisyon siyang pigilan muna ang nararamdaman namin dahil kailangan ko munang sundin ang gusto niyo at mag-aaral rin siya. Napakabait ni Rigor, Dad, at nirerespeto niya ako. Ngayon, kung nais niyong paglayuin kami, go on! Pero babalik ako dito at kapag dumating na ang araw na yon, pipiliin ko na si Rigor. Are you threatening me, Amy? No, Dad! Sinasabi ko lang sa iyo ang plano ko. Have a good night, Dad. Mabilis na nakalabas ng kwarto si Amy at dumiretso sa kanyang silid. Nagsisisi siya sa pagsagot niya sa kanyang ama. Pero hindi siya nagsisisi na pinagtanggol niya si Rigor dito. Kaagad bumukas ang kanyang pinto at pumasok roon ang kanyang ina. Are you alright, Iha? Yes, Mom. Sorry for being rude kay Dad. Tama lang ang ginawa mo, Iha. If I were you, dito ka na lang sa kumpanya ko magtrabaho. Mas kailangan kita dito kaysa sa dyan sa pagsusundalo mo. Pasensya ka na, anak, kung sinang-ayunan ko noon ng dad mo na magsundalo ka. Pero ito ang gusto ni Dad, Mom. Nasa tamang edad ka na, Amy. Alam mo na kung ano dapat mong gawin. Suportado ka namin ng lola-lolit mo. Ngumiti si Amy at niyakap ang ina. Matagal niya nang naisip na tulungan ang ina sa kumpanya nito, pero ayaw niya namang suwayin ang kanyang ama. Nagdesisyon si Amy na sumabak sa kanyang kauna-unahan at huling misyon bago lisanin ang pagiging sundalo. Mas pabor sa kanya kung tutulungan ng ina sa kumpanya at makikita pa niya araw-araw si Rigor. Imbis na manatili ng isang buwan ay bumalik na si Amy sa kampo at hinarap ang misyon na binigay sa kanya. Walang imik ang Don sa desisyon ni Amy hanggang sa bumalik na rin ito sa kampo. Samantalang si Rigor naman ay nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa makapasok siya sa kolehiyo. Mabilis na lumipas ang buwan ay natapos na ni Amy ang misyon. Sa oras na yun ay kaharap na niya ang kanyang ama habang seryoso itong nakatingin sa kanya. Anong masasabi mo, Amy? Uwi ka na sa atin? Mas kailangan ako ni Mommy sa kumpanya, Dad. Marami kang tauhan dito at napatunayan ko na sa iyong sarili ko, Dad. Ngayon ay sarili ko naman ang pagbibigyan ko. Hindi pa rin nabago ng panahon ng nararamdaman ko para kay Rigor, Dad. Mahal ko pa rin siya. Napahilot ang Don sa sentido at huminga ng malalim. Kapag ikaw sinaktan ng lalaking yan, huwag kang lalapit sa akin, ha. Pinili mo ang landas na yan kaya bahala ka na. Sumilay ang ngiti sa labi ni Amy. Alam niyang pinayagan na siya ng ama base sa lumabas sa bibig nito. Kaagad na payakap si Amy sa Don at napaigtad naman ito. Thank you, Dad. Hindi po kayo magsisisi at pinayagan niyo akong sundin ang gusto ko. Wala akong sinabi. Of course, sinabi niyo, Dad. I love you, Daddy. Umuwi rin po kayo sa mansyon paminsan-minsan. Nagmamadaling nag-impake si Amy matapos makausap ang ama. Hindi na siya makapaghintay na makauwi sa mansyon at makita ang lalaking iniibig.
Matapos tumawag si Amy sa mansyon ay binilasan na niya ang kilos upang makaalis na sa kampo. Samantalang si Rigor naman ay nagulat nang biglang sumigaw ang matandang mayordoma. Uuwi na si Amy! Pinayagan na siya ng ama niya! Parang may bumundol sa puso ni Rigor na makita ang pangalan ng dalaga. Ilang buwan rin siyang nagtiis nang walang marinig tungkol kay Amy. Talaga po, Manang? Ngayon ba siya darating? Walang sinabi, iho. Basta tumawag siya at uuwi raw siya. Siya na ang papalit bilang CEO ng kanilang kumpanya. Ibig sabihin ay titigil na siya sa pagsusundalo. Nakaramdam ng tuwa si Rigor kaya agad siyang naghanda. Aalis na sana siya upang bilhin ang mga kailangang bilhin nang biglang dumating ang donya. Anong pinagkakaabalahan yung dalawa dyan? Ay nako, uuwi na si Amy at sinabi ko kay Rigor. Ngumiti ang ginang sabay hawak sa kamay ni Rigor. Alam kong tahimik mo lang na iniisip ang anak ko, iho. Alam mo, gusto kita para sa anak ko. Nais kong sabihin sa'yo na walang mali. Kung ngayon pa lang ay sisimulan nyo na ang relasyon na dapat ay noon nyo pa lang nasimulan. Hindi hadlang ang pag-ibig sa pag-aaral mo, Rigor. Dahil alam ko naman na mahal nyo ang isa't isa. Maraming salamat po, ma'am. Utang ko po sa inyong lahat ng to. Pinapaaral nyo na po ako at binigyan pa ng sahod para makatulong sa pamilya ko. Ang bait mo talagang bata, Rigor. Nararapat lamang suklian ko ang lahat ng tulong na nagawa mo sa amin dito ng nanay ko. Po? Sinong nanay ho? Sa mga sandaling yun ay pumagitna na ang matandang ginang at hinarap si Rigor. Ano, iho? Makikipagchismisan ka pa ba dito? Pauwi na si Amy, oh. Wala ka pang sorpresang naihanda. Oo nga pala. Sige ho, alis na po muna ako at bibili muna ako ng bulaklak. Nagmamadali namang umalis si Rigor at naiwan naman sa mansyon ang dalawang ginang. Ang daldal mo talagang bata ka kahit kailan. Wika ng matanda sa donya, sabay kurot sa tagiliran nito. Aray ko naman po, sorry na. Nasabi na lamang ng ginang. Hindi nagtagal ay bumalik na si Rigor sa mansyon, bitbit ang isang simpleng bouquet. Bumili rin siya ng isang may kaliitan na cake para kay Amy. Kinikilig na lamang ang dalawang ginang habang tinitignan nila si Rigor na hinahanda ang sarili sa pagdating ng sinisinta nitong si Amy. Nag-abang lamang sila ng isang oras at agad nilang nakita ang isang itim na sasakyan. Malakas ang tibok ng puso ni Rigor sa oras na yun. Magkahalong kaba at tuwa ang nararamdaman ng binata hanggang sa nakita niya na si Amy na bumaba ng sasakyan. Mas lalong gumanda si Amy at taglay pa nito ang kakaibang karisma. Parang tumigil ang mundo ni Rigor nang yakapin siya ni Amy at binigyan ng halik sa pisngi. Rigor! Ano na, iho? Tutulala ka lang ba dyan? Tanong ng matandang si Manang Lolit. Tila nagising naman si Rigor at agad na napatayo ng tuwid. Welcome home, Amy. Para sa'yo. Wika ni Rigor, sabay bigay ng bulaklak at cake. Ang sweet naman. Hi Manang, hi Mom. Pwede bang mauna na po muna kayo sa loob? Mag-uusap po muna sana kami ni Rigor. Kaagad namang nakuha ng dalawang ibig sabihin ni Amy, kaya nagmadali na ang mga itong pumasok sa loob. Pwede naman tayo mag-usap sa loob, Amy. Hindi na natapos ni Rigor ang nais pa sanang sabihin nang bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Amy sa labi. Napapikit si Rigor nang maramdaman ng mainit na halik ni Amy hanggang sa bumitaw ito. I miss you too, Rigor. Kung alam mo lang. Amy, hindi mo dapat ako hinalikan. Liligawan pa lamang kita, hindi ba? Kahit naman ligawan mo pa ako, Rigor eh. Sasagutin pa rin naman kita. I'm in love with you, Rigor. Mas mahal kita, Amy. At sana hindi ka naaalis ulit. Pinili ko ang kasiyahan ko, Rigor. At masaya ako rito sa kasama ka. Ako nang hahalili kay Mommy sa kumpanya upang hindi na ako mawala sa piling mo. Labis na saya ang nararamdaman ng dalawa sa araw na yun. Kahit alam ni Rigor na mahal siya ni Amy ay niligawan niya pa rin ang dalaga hanggang sa maging sila. Si Amy na rin ang naging CEO ng kumpanya ng kanyang ina at tinulukuran na ang pagiging sundalo. Mahal niya ang bayan pero mas mahal niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Rigor. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na si Rigor ng kolehiyo. Dinala ni Rigor ang kanyang pamilya sa pamamahay ni Amy para mamanhikan. Ngunit bago pa sila makapagsimula,
ay nagulat ang lahat nang dumating ang ama ni Amy. "Daddy, akala ko hindi pa kayo uuwi." Kinakabahang wika ng dalaga. At bakit naman, Iha? Ayaw mo ba ako nandito? "Hindi naman po sa ganun, Dad." Tinawagan ako ni Rigor, Iha. Pagputol ng Don kay Amy, napasinghap ang lahat at agad na napatingin ang Don kay Rigor kung saan nakatayo lamang sa gilid. Hindi niya naman siguro pinaalam sa inyo pero tinawagan ako ng batang yan. Pinatunayan niya lang sa akin kung gaano siya kaseryoso kay Amy. Umuwi ako dito dahil sinabi niya sa akin na mamamanhikan na siya. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako naparito para guluhin kayo. Narito ako para payagan kayong dalawa ni Rigor. Hindi na kayo mga bata at nakikita ko naman na seryoso si Rigor sa'yo. Napaiyak naman sa tuwa si Amy at mabilis na niyakap ang ama. "Thanks, Dad. Kung alam niyo lang kung ilang beses ko itong pinagdasal, na sana tanggapin niyo ang taong mahal ko, ang buhay ko." Huwag ka lang paiiyakin yan, anak. Dahil hindi ako magdadalawang isip na bawiin ka sa kanya. Hindi po yun mangyayari, Papa. Mahinang wika ni Rigor at agad nang patingin sa kanya ang Don. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng Don at tinapik sa balikat si Rigor. "Magsimula na tayo at nang makakain na rin ako." Pinal na wika ng Don. Masaya ang naging pamamanhikan ni Rigor sa pamilya ni Amy. Napagkasunduan nilang magpakasal sa susunod pa na taon. Patapos na sana sila nang biglang tumikim si Manang Lolit at tumayo sa gitna. "May sasabihin sana ako sa inyo." Huminga ng malalim ang ginang at nagsalitang muli. "Ang totoo, apo ko si Amy at anak ko ang lalaking yan." Turo nito sa Don. Napasinghap si Rigor at napatingin kay Amy. "Ang totoo, matagal ko nang gusto maging mayordoma pero hindi ako pinayagan ng lalaking yan. Ngunit pinagbigyan niya lamang ako nang sabihin sa akin na maghanap ng lalaking nararapat sa apo ko. Hindi natipuhan ng lalaking yan ang napili ko kaya sinabi ko sa kanya na magiging mayordoma ako at papatunayan ko sa kanya na si Rigor ang para kay Amy. Hindi nga ako nagkamali. Pinatunayan ni Rigor na nararapat siya sa apo ko." Mahabang litanya ng ginang. Hindi ko alam na kayo pala Manang. Ma'am, ang naging tulay kung bakit ako narito sa mansyon at makilala ko ang apo nyo. Maraming salamat po, ma'am." Tulalang wika ni Rigor. "Lola, tawagin mo kong Lola Rigor. Hindi magtatagal ay kakasal na rin naman kayo ng apo ko. Masaya akong naging tulay sa pag-iibigan yung dalawa." Napangiti na lamang si Rigor at niyakap patagilid si Amy. Marami pa silang napag-usapan at binigyan ng Donya si Rigor ng posisyon sa kanyang kumpanya para sa araw-araw na magkasama ang dalawa sa trabaho. Nasa terrace sila ng mansyon isang araw habang nakatingin sa palubog na araw. Tahimik na napangiti si Amy habang nakadantay sa balikat ng nobyo. "Ngayon ko lang naalala, mahal ko." Panimula ni Amy. "Ang alin?" Takang tanong ni Rigor. "Na matagal na pala kitang kilala. Dinala ko ni Lola Lolit sa lugar kung saan ka naging kargador dati. At nakita niya na napahinto ko at napatitig sa'yo. Hindi ko maintindihan pero may nag-udyok sa akin na titigan ka ng mabuti. Kaya pala naging pamilyar ka sa akin nang dumating ka dito sa bahay." Napangiti si Rigor at hinalikan sa labi ang dalaga. "Salamat sa'yo at sa lola mo. Natagpuan ko ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At ikaw yun, Amy. Wala nang iba." Ikinasal sina Amy at Rigor sa simbahan makalipas ang isang taon. Kaagad nagbunga ang pagmamahala ng dalawa at binigyan sila ng isang gwapong batang lalaki. Tuluyan na ring nagretiro sa pagsusundalo ang ama ni Amy at pinili na lamang nitong manatili sa mansyon kasama ang ina, asawa at apo. Namuhay ng masaya at masagana ang pamilya ni Rigor kasama ang pamilya ni Amy. At dyan na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ibabahagi namin sa inyo. Maraming salamat po.